So hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist yan. Sa ating pag-topic ngayon is part 5 sa ating spiritual and random topics. So para siyang spiritual connection sa all things. Okay, spiritual siya na may paghahalong random things. Okay, so ang unang pagtatopic ko ngayon yung mga kabataan, yung mga kids raising respectful kids in a rude world, setting limits. So ang in-explanation dito yung is yung paano makinig ang bata, kailangan talaga na respetuhin din sila, pakinggan at intindihin din sila. Yun yung nakaraan din sa health is yung about sa mga doktor at saka the secret is out. So ngayon mga sitwasyon talaga ngayon, ayan, nag-arrange pa di pa rin na namin. So bumili ako ngayon, mainit ang panahon din, bumili ako ng bangos. Ngayon is May 12, 2024, Sunday, alas 4 ng hapon. So vlog muna tayo konti. Bising tao din tayo pero maka-vlog din tayo. So yun din masasabi ko, masishare ko talaga na di talaga madali ang magkaroon ng bata. Kailangan talagang pautakan, paisipan. Hindi naman tayo sa hindi na o negative na tao. Talagang malaking labanan yan at challenge yung magkaroon ng bata. So siyempre sa simbahan parang sa ibang bata din mahirap na nga eh. Lalo na kung sarili mong bata talaga, siyempre kailangan mo paggastusan. Hindi naman siguro pinanganak ng tao or ang anak mo na maging masama, pasaway. Siguro depende lang siguro sa magulang yan, or maging masama, wala naman siguro, depende lang siguro yun sa yung nakita rin namin si Deacon Carlo, naging mabait din siya dahil sa magulang. So maganda yung anak or ang anak mo or anak natin sa future na ang ang model nila yung parents or ikaw or magulang. Yun na sila kasing gumagaya para tayong nagmumura, nagsisigaw, hindi pinipaliwanag ng maayos. Talagang talent din yung magkaroon ng bata din. Kasi baby na, cute na nga, pero paglaki nun, matigas ng ulo. Yun kasing sa random topics kasi sa being spiritual. Siyempre, paano maturuan ng tamang asal at spiritual ng bata kung tayo ang number 1 sa magulang is kulang ang time, walang pera, tapos pupunta sa school doon. So mas maganda kasi yung yung bata na ikaw mismo magtuturo din sa sarili mo at sa school, yung tamang asal at ugali. Yun lang din na sabi nila, bata pa yan, wag mo lang turuan. Pero sabi sa Matthew 22 verse 6, train a child while they are young. So tama talaga yun na habang bata pa sila, turuan sila anong tamang asal, masipag, maging pasaway. Kung mapabayaan sa magulang at pasaway din, yun ang papapasa din. Siguro masasabi ko na ang mga kabataan ay kinabukasan ng bayan. Siyempre wag masama sila, magaling-galing, magbisyo-bisyo o barkada doon din. Mali ang mga kinakain. War na ang pagkakain araw-araw eh. Kira na yan araw-araw eh. Alam na yung pag-asawa. Siguro mas matindi ng trabaho talaga ngayon. Siyempre paano mo i-provide ang bata, yung pagkain niya, paano mo turuan, paano mo paaralin yung mga pangailangan niya. Siyempre marami na eh. Yun lang din na excited lang sila makagawa. Pero nung paglabas ng bata na yan, excited sila paggawa kasi masaya daw. Pero nung lumabas na yan, yung iba kasi hindi marunong mag-guide ng bata or wala silang ika-provide or walang skill. Yun ang dahilan na ang mga bata nila naging malaking pasaway. So malaking factor din ang magulang. Yun, yung paano sila pinalaki, tinuruan. Kasi mga bata ngayon talaga matigas talaga ang ulo ngayon talaga. Hindi talaga maturuan. Bihira na lang ang mga batang mababait ngayon at matititino. Kasi ewan ko lang kung bakit eh. Kung baka sa lives ng magulang or hindi sila naniniwala. Kasi bago magniwala ang anak mo or respetuhin ka, kailangan talagang mayroon kang ika-provide talaga. Hindi pwede na basta may bata lang, okay na dyan. Hindi nga, wala nga time eh, kasi nagmamadali, pero
pag may time ng TV, pabayaan na nilang bata kasi wala ka-provide. Marami kasi ngayon ganun na talaga ngayon ang problem. Wala silang alam paano magturo ng bata, basta sigawan lang nila, papaluan lang, din utusan na sundin mo ako, ganun, o di ba? Hindi nila kinikaibigan ang anak nila. Ang anak nila magiging kaaway or kalaban. Siyempre paglaki ng bata na yun, or hindi nila nakita sa atin, bali parents na nag-aral din sa Bible, hindi nila nakita. So kung nakita nila nag-worship ka, ginagawa mo sa buhay yung Bible, tinuruan mo sila ng tamang asal, din ikaw din mabuting asal din. Nasa kanila na yan kung magpasaway pa sila. Yun lang din na siguro kung meron kang maraming bata, mahirap talaga. Siyempre mga 3, 4, 5 or 6, siyempre magkakati ng utak mo kung saan kakuha ng pang pera mo para i-provide sa kanila. Oo. Then nakita ko rin sa mga bata ngayon na about sa Bible wala, pero about sa mga cellphone magaling. Yun lang din na yun ang problem talaga ngayon, kasi sa akin kung sa future time i-explain kung bakit sila pinanganak, ano ang dapat nila gagawin, sino sila, meron silang time frame ba or pelikula kung bakit. Hindi lang na lumaki lang sila dito maging pasaway, hihingin lang ng pera sa iyo, maging rebelde lang, gawin lang lahat ng gusto nila. Yun lang din, being a parent is not an easy task. Kailangan mo magbasa ng maraming libro, being teacher style, paano maging matalino sila, makatrabaho ng maayos, hindi puro laro lang, hindi puro kain lang lahat ng gusto nila, kasi ang bata magkakasakit din kung hindi sila naturuan ng tamang asal. Siyempre maging addict lang yan, saka pasaway, bisyo-bisyo lang doon. At yun ang pagkawawa pag malaki sila na hindi naturuan ng maayos. Yun lang din na yun lang kasi yung ginagawa natin, yung buhay natin ngayon o sitwasyon natin, nakadepende kasi sa isip yan ginagawa natin. Kung siguro dati pasaway pa ako, namatay na sana ako noon, pero binago ko, hindi ako nagpapatalo sa kondisyon at sa sitwasyon, pwede pala natin mabago yung sitwasyon. Gusto ko manalo ng maraming pera, o magandang buhay, maghanap ng magandang asawa, or may bahay ka, di ba? Everything is possible with gabayan lang natin lahat ng ginagawa natin kang ayon sa kagustuhan ni God Yahweh at sa kanila Yeshua sa Bible. Ayon sa Bible, hindi ayon sa sarili nating kagustuhan. Baka nagpe-pray ka pero nagiinuman doon, nagsisiyosi pa rin, o kain pa rin ng mga processed food, gumawa ng mga simpleng bagay lang yun, pero malaking impact pala yun, diba? Yun lang din ng mga tao ngayon, wala lang basta naghahabol lang ng kung sikat sila ngayon, pero yung importante is gagawin ang nasa Bible, kung ano bang year yan. Ang Bible talaga doon ang susi ng kaligtasan sa next stage sa ating life. Kung hindi yan, yun lang bihira lang. Sama namang isabi sa New Testament na bihira lang ang taong makagawa sa Old Testament, talo na rin sa New Testament na mas mahigpit. Oo. Yun lang din na medyo confusing So yun lang din na depende sa edukasyon. Maraming pera, nagkakasakit din cancer pa, bata pa lang kasi yung mga kinakain nila, hindi sila educate. Paano mo mapapakain ng bata na gulay, prutas? Paano sila maging masipag? Paano sila maging mabait? Paano sila maging maingat at matalino sa buhay? Siyempre ang mga bata umaasa din yan sa mga magulang Paano tayo makaturo sa kanila kung hindi tayo naturuan ng sarili natin? Kasi sila nakadepende din sa atin. Kung hindi natin magawa ang dapat gagawin being as a parents, ang bata is magre-rebelde yan kung hindi mo sila respetuhin, pipilitin mo, o hindi mo sila inunawa o nirespeto, or ano dapat gagawin sa buhay, o bali teacher ka rin sa sarili mong anak. Hindi pwede na basta may bata lang, laro-laro lang dyan, kain lang gusto niya, diba? Yun naman para tumahimik ang bata, walang panahon mag-explain, puro lang TV, nagsiselfone na mga magulang, puro chismisan lang, di nila tinuturuan ang kanilang bata. Yun siguro ang dahilan na minsan paano mag-educate ang bata hindi magkasakit. Kasi malaki pag yung namin sa simbahan, at sinaya yata yun yung bata doon, Sis Lisel.
nagkadinggi. Siyempre, every time, every year, ang taon, ang bata magkakasakit talaga yan. Kailangan talagang may extra cash ka talaga, money. Besides sa pera, pagkain o business, yung anak mo magkakasakit talaga yan. Yan ang reality. O what if wala kang time na nagkasakit ang bata? Ang iba na baon sa utang. Kasi ang bata nagkasakit-sakit na, 'di ba? Diabetes, sa mga kinakain niya, mga tamis, yung mga cake, or minsan nakaka-cancer nga ang bata kasi sa sobrang kain ng karne or processed food. Hindi kina-educate ng karne. Ayaw ko ng karne. O paano mo turuan ng batang ganun? O laro-laro sila. Paano mo, hindi naman sigaw ang solusyon dyan. Hindi naman palo ang solusyon dyan. Paano natin sila maging teacher style ng bata mo masunurin sa iyo. At magiging model sa'yo na may takot kang gadyawin. Napakahirap yan. It's a talent, kaya magkaroon ng bata. Ang iba kasi nilabas lang nilang bata. Gagawin na nila sa kama. Pero yung paglabas na yan, it's a challenge. It's a big war. Siyempre, kailangan mong handaan yun. Baka paglabas si baby, puyat na puyat ka pag palaki niya. Tapos yung mga 5 years old, ibang kakulitan naman yan. 1 year old, iba naman yung pagbubuntis, yung 0 to 1, 2 to 4, 5 years old, pag 7, pag 9. Minsan mga bata makagat sa ahas, nanakawin, or ma-heat stroke. Diba kasi para sa panahon ngayon. O siguro mga bata is matigas ang ulo, nagsa-cellphone, mobile games. Paano mo sila maturuan na ang mission ng magulang is turuan sila sa Bible? Meron yun sa Deuteronomy chapter 30 yata. Chapter 7 verse 30 na 20. Basta Deuteronomy chapter 7 to 20 to 30. Tignan mo na Hear Israel, Yahweh is one. And ituro mo daw sa yung anak sa pagkagising, yung kautosan ni Abba Yahweh, dapat ikausap mo sa mga isabi mo sa mga kautosan ni Abba Yahweh sa Bible ang mga bata mo habang kayo kumakain sa lamesa, nag-uupo, habang kayo naglalakad, at habang kayo natutulog or before worship, di ba? Before worship, yung matulog kayo. Siyempre, kailangan talagang turuan ng mga bata sa tamang asal, anong dapat gagawin. Beside lang sa school. Kasi lesson lang yan eh. Hindi naman magagamit yan eh. Importante is character at skill ang kailangan sa trabaho. At communication, common sense. Kasi ang mga bata ngayon, puro lang upo-upo. Naka-ano lang sila. Pero actually, ang reality is hindi lang ganun. Paperworks lang, upo-upo lang doon. Bali, tsuri lang yun. Ang reality talaga is puro lakad. Hindi madaling mapagod, matalino mag-isip, common sense. Maraming requirements. Kailangan mag-ipon ng pera at kailangan turuan ng mga bata paano humawak ng pera at mag-business or magnegosyo. Kasi mga bata ngayon, puro laro-laro lang, love life, gala-gala lang. Pero hindi nila alam bakit sila nag-school, bakit sila nag-work, at bakit ba ganoon ang buhay. Ang iba nagbibisyo lang kasi magbibisyo lang yun, nagdodroga, parang desperado na yan sa buhay eh. Desperado. Wala na yan magagawa sa buhay. Bakit nagdodroga lang yan? Kasi wala na pag-asa ang buhay nila. Yun na lang, parang hopelessness, walang pag-asa sa buhay. Bakit ako magdodroga? Baka ibig sabihin nun, wala akong pag-asa sa buhay, di ba? You are just dependent on just some crystal na ilalagay mo sa ilong mo. Wala, isipin mo, desperado lang. Kung sabihin lang may sakit, ang nagdodroga lang. Alam ko, hindi ako magdodroga kasi wala akong sakit sa isip eh, sa utak eh. Parang kang may sakit eh. Drugs din yan eh, parang gamot din yan eh. Yun na din ang problem na why I take shabu, mga medical drugs nga eh, sa doktor nga eh, prescription drugs, nakakamatay na nga eh. Kailangan mo resitahan eh. Ako, magsasabu-sabu pa ako doon, mag-cocaine, mag-marijuana kasi para maganda ang pakiramdam ko kasi stress daw ako. Siyempre, sakit lang yun sa may utak eh. So parang abnormal lang eh. Bakit ako magano? Di naman ko desperado. Magaganon lang ako para maging desperadong buhay ko. Hindi, desperado lang ganong gawain. Naniniwala ko na wala ka bang tiwala sa sarili mo, wala ka bang tiwala sa Bible. Dulong ka magtitiwala lang sa mga alak na yan, sigarilyo at droga para gaganda lang yung pakiramdam mo. Parang hindi, no? Parang nonsense eh. Useless lang na idea eh.
Bakit ako maggaganon? Kasi ano naman ako, bobo ako sa sarili ko. Ano ba ako, bugok? Wala ba ako bababang nila lang para maging ganun? Maging ganong level na tao? Oo, madaling pera pero mababang level lang yan. Oo. Bakit susugal ko ang buhay ko para sa ganong bagay? Wala naman, useless naman yan eh. In the first place, drugs, useless naman yan. Ginagamit lang nila, pera-pera lang. Babayarin nilang gobyerno, mga politika. O, yun lang naman, pera naman eh. Useless lang ako sa sarili ko, sa opinion ko lang. Useless lang magaganon eh. Hindi ko babayaran yung dignidad ko ng pagkatao dahil babayaran lang sa pera. Sa droga lang, hindi. Susunugin naman yung utak mo eh. Paano ginawa yan? Muriatic kasi gasolina. O, inom ka ba ng baygon para maging maganda pakiramdam mo? Parang kalokohan lang eh. Pero yan lang din na masasabi ko na turuan talaga ang bata. Basta Deuteronomy chapter 7 talaga, verse 20 to 30, basahin mo. Basta na turuan ang bata habang kumakain, kayo, nag-uusap kayo. Kailangan talagang turuan ng bata. May trabaho talaga ang magulang. May responsibility na tayo na turuan ang anak mo sa salita ni God Yahweh ayon sa Bible. Anong tamang asal, tamang gawin, tamang pag-iisip, nandun lahat sa Bible. Paano kayo makaturong magulang kasi worldly, hindi mahilig sa Bible, puro busy dun sa mga TV, mga sports. Hindi nila busy lang anak-anak nila. Yun lang din na we are the teacher of our daughter and sons in the future times. Paano natin sila maturuan dun? Puro lang ako chismisan dun. Puro problema lang sa buhay ang iniisip ko. Siyempre, walang, sabi ng anak, wala namang nanay ko eh. Puro lang busy just chismis sa kapitbahay. Hindi ginagawa ang pagkain, pagluluto, hindi naglalaba, siyempre hindi nagtuturo. Siyempre, nagko-question doon, saan si nanay at tatay? Ano bang tinuturo nila sa akin? Paano mag-school, diba? Siguro kung sabihan mong bata, paano masunurin sila sa iyo? It's a hard challenge. So like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Thank you po. Korean Korean heart. So like, subscribe. Thank you po. At next video na lang sa part 6. Thank you po. Sa ating spiritual and random topics in life 2024 to 2090 hanggang forever. Thank you po.